Pasensya na po, mahina ang connection, pero purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos, sa umaga po na ito. Ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po natin sa aklat ng Efeso, chapter 4, verse 22 to 24. Ang salin po ng aking Biblia na aking gagamitin ay MBB. Ano man po ang ating mga salin, sundan nyo na lang po ako. Akin pong babasahin, Efeso, chapter 4, verse 22 hanggang 24. Sabi po sa verse 22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. At pinamagatan ko po ito na New Life in Christ. Bagong buhay sa Panginoon. Amen po ba? Kung iisipin po natin, balikan po natin yung ating dating buhay sa mga nakakilala sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. Ano yung pamumuhay natin nung tayo hindi pa naglilingkod sa Panginoon? Nung tayo ay hindi pa totohanang nakakasumpong sa Panginoon. Kasi po ang sulat po ng Efeso ay isinulat ni Apostol Pablo para sa mga Efeso na kung saan sila ay mga tapat na mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. At kung tayo po ay tapat na mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, ang mensahe pong ito ay para sa atin. At alam po natin na ang bawat salita ng Diyos ay mensahe para sa ating lahat. Amen po ba? At sabi po dito, sa verse 22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Tayo po ay tinuturuan sa umagang ito na tuluyan na nating hubarin yung mga dati nating pamumuhay. Simula sa simula, tayo'y nagkaisip, alam po natin yung mabuti at tamang gawin. Pero ang totoo, hindi po sa lahat ng oras ay lagi nating pinipili yung mabuting gawin. Amen. Sabi po dito sa verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Bakit yung pag-iisip ipinapabago sa atin? Kasi kung ano yung iniisip natin, yun lang yung gagawin natin eh. Kung ano yung maisipan natin at gusto nating gawin. Tayo pa namang mga tao, lalo na tayo walang pagkakakilala pa sa Panginoon, kung ano yung makapagpapasaya sa atin, yun yung gagawin natin. Kahit alam natin na hindi ito makabubuti sa atin, kahit alam natin na ito'y masama at hindi mabuti, pero dahil yun yung gusto nating gawin, yun yung nasa isip nating gawin, yun yung gagawin natin. Kaya dito tinuturuan tayo, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Napakahalaga ng pag-iisip natin mga kapatid, kaya nga lagi tayong tinuturuan na magdesisyon tayo. Kapag tayo ay pipili ng desisyon sa ating mga buhay, gagamitan natin yan ng pag-iisip. Nung tayo wala pang pagkakakilala sa Panginoon. Pero dahil tayo ay mga na kay Kristo na, paano tayo nagdesisyon sa ating mga buhay? Amen po? Yun ay sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Hindi nasagan ng ating. Kaya sabi dyan, magbago na kayo ng pag-iisip. Bakit? Kung pag-iisip natin yung ating susundin, ang magiging desisyon natin ay yung para sa atin, yung pansarili natin. Amen po ba? Pero kung tayo ay tapat na naglilingkod sa Panginoon, ang mga desisyon na gagawin natin ay sa tulong ng Banal na Espiritu. Sabi diyan, iwan na ninyo yung dati yung pamumuhay. Kapag po tayo ay, example, kapag tayo ay naligo, ang isusuot ba natin yung ating hinubad ulit? Di ba po ang ito isusuot natin yung bago, yung malinis, ganun din ang gusto ng Panginoon sa atin mga kapatid. Sabi diyan, iwan na ninyo yung dati yung pamumuhay, huwag nyo nang balik-balikan. Kung talagang nakilala natin talaga ang Panginoong Hesukristo, kung talagang naranasan talaga natin ang Panginoon sa atin pong mga buhay, iiwan na natin yung pangit. Bakit? Yung pangit natin pamumuhay. Kasi yung nakilala natin na Panginoong Hesukristo ay banal. Kaya ang gusto ng Diyos sa atin pong mga buhay, mamuhay tayo ng may kabanalan sa ating mga buhay. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong mga pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Kasi itong ating kaisipan, itong ating mga laman na ito, marami itong pagnanasa na hindi makabubuti para sa atin. Pero kung ang Banal na Espiritu ang siya magdidesisyon at siya nating susundin sa ating mga buhay,
imposibleng tayo po ay magkamali. Kung ang banal na Santong Espiritu ang siyang nagdidesisyon sa atin pong mga buhay. Amen po ba? Kapag tayo ay nakakilala sa Panginoon, hindi na natin nanaisin pa na bumalik tayo sa dati nating buhay. At kagaya ngayong ipinagdiriwang ang nalalapit na ang pagdiriwang ng New Year. Amen po ba? Marami sa mga tao ay, marami namang gustong baguhin. Kaya lang mga kapatid ko sa Panginoon, kung sa sarili natin, maaari naman nating baguhin mga isang araw lang. Or baka sa loob ng isang araw na yon talagang hindi pa rin natin magawa. Pero alam niyo po, magagawa natin, makakaya nating magbago, baguhin talaga yung ating buhay kung ang babago sa atin, kung ipapaubayan natin sa Panginoon yung pagbabago sa ating mga buhay. Kasi hindi natin kayang baguhin yung ating mga sarili. Bakit ko nasasabi na kahit ako sa aking sarili naranasan ko po yan, marami naman din gustong baguhin noong ako ay wala pa sa Panginoon, pero ang totoo hindi ko kayang magbago. Walang iba pong makapagpapabago sa atin kundi ang ating Panginoon. Kaya kilalanin nating mabuti yung ating Diyos. Amen po ba? Itong sulat na ito ay para sa tapat na mananampalataya. Marahil kahit yung iba ay kiniklaim na mga Kristiyano at mananampalataya na ng Panginoon, pero ang totoo, hindi pa rin lubusang nababago yung pag-iisip. Amen po? Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Verse 24, sabi po dyan, ano yung dapat nating isuot? Sabi dyan, ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkataong nilikhang kalarawan ng Diyos. Mga kapatid, tayo lang po yung nilikha ng Panginoon na kalarawan niya na naaayon sa kanyang wangis. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay banal, kaya ang nais ng Diyos, if sa pamuhay din natin ay may kabanalan. Amen po ba? Sabi po sa Colossus chapter 3 verse 10. Basahin po natin Colossus chapter 3 verse 10. Colossus chapter 3 verse 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Mga kapatid, kung gusto natin na higit pa nating makilala ang Panginoon, isuot natin yung ating bagong pagkatao. Wala na yung dati, tayo na ay bago sa harapan ng Panginoon, at patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha. Unti-unti tayong nagiging kawangis ng ating Panginoon. Hindi po literal na yung ating mga mukha. Amen po. Kundi yung kung paanong namuhay ang Panginoong Hesukristo nung siya ay nagkatawang tao dito sa lupa, maging katulad tayo ng Panginoon unti-unti. Meron pong biglaan na pagbabago, instant. At meron naman na unti-unti talaga, araw-araw. Amen po. Unti-unti yung pagbabago, merong biglaan po kasi na binago ng Panginoon talagang nung nakakilala at nakasumpong sa Panginoon, dire-diretso na, napakabilis ng paglago, napakabilis ng pagbabago sa buhay. Pero tayo po magkakaiba tayo, at kung meron man na para bang bakit ang tagal mong mabago? Kapatid, patuloy lang tayong magnasa na magpabago sa Panginoon. Kasi ang Panginoon willing gumawa, willing kumilos sa ating mga buhay. Pero kung tayo walang pagnanasa, paano kikilos ang Panginoon? Wala nga tayong pagnanasa. Ang kailangan natin ay higit pang magnasa sa Panginoon na higit siyang makilala. At makikilala natin ang lubusan ang Panginoon. Sabi dyan, kung ang isusuot natin ay yung ating bagong pagkatao, na tayo ay nakakakilala na sa Panginoon. Amen po. Nandoon yung pagnanasa natin na makapamuhay ng matuwid. Lagi ang gusto nating gawin sa ating mga buhay ay yung tama. Makapagdesisyon tayo ng tama sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Hindi sa ganang atin. Amen po. Kapag tayo ay nakakilala sa Panginoon, hindi na sa ganang atin. At mauunawaan na walang para sa atin. Walang patungkol sa atin. Ang lahat ay patungkol sa Panginoong Jesus. Amen po. Kaya yung buhay natin, ang maitaas at maihayag sa pamamagitan ng ating mga buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dyan, isuot na ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa iyo upang lalo ninyo siyang makilala. Makikilala lang pala natin talaga ang Panginoon ng lubusan
kung tayo ay matuloy na magnanasang mamuhay ng katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung paanong namuhay ang Panginoong Hesus, yun din ang gusto niyang pamumuhay sa atin. Hindi natin kayang gawin, may banal na espiritu na siyang nananahan sa atin mga kapatid. Na simula nung tayo nakakilala, tumanggap sa Panginoon, ang banal na espiritu nandyan. Laging willing gumawa, ang problema nasa sa atin. Hindi natin mapaglabanan yung mga gusto natin. Ang gusto pa rin natin gawin at sundin ay yung mga nais lang natin. Amen po. Pero kung ipapaubaya natin sa Panginoon, sabi po sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi po diyan. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sa mga nakipag-isa, kasi ito ay sulat para sa mga tapat na mananampalataya ng Panginoon at gayon din tayo. Amen po ba? Tayo ay tapat na mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya sabi diyan, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Bagong nilalang na po tayo. Makikita mismo sa ating mga buhay yung pagbabago. Makikita nung ating mga katrabaho, lalo po dito sa bansang Taiwan, karamihan nagtatrabaho. Makikita nung ating mga katrabaho, ng ating mga kaibigan, lalo yung nakilala kanila at nakasama kanila nung wala ka pa sa Panginoon, hanggang sa nakakilala ka sa Panginoon. Talagang makikita nila eh. At kahit hindi mo sila invite sa gawain ng Panginoon, sila kusa na lang silang sasama. Bakit? Kasi nakita nila kung gaano kabuhay yung Diyos na iyong pinaglilingkuran na bumago sa iyong buhay. Yun po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Walang bagay na mahirap sa Kanya kahit gaano tayo kasama sa harapan ng Panginoon. Ang Panginoon laging willing gumawa. Kaya ngayon na narinig po natin ang salita ng Diyos, huwag po nating pagmatigasin yung ating mga puso. Huwag nating pagmatigasin yung ating mga puso na para bang ayaw natin lumapit sa Panginoon kasi alam natin sa sarili natin tayo ay makasalanan. Mga kapatid, walang matuwid sa harapan ng Diyos. Wala kahit isa. Lahat tayo ay nagkasala. Tunay na sa biyaya, dahil sa biyaya ng Panginoon. Ang nais lang ng Diyos yung buong puso natin na paghanap sa Kanya, na paglapit sa Kanya, na pagtawag sa Kanya. Iyon ang nais ng Diyos. Kaya sabi po dito, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao na isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Makikita sa atin pong mga buhay yung pagiging bago, a new you. Makikita po yun sa atin mga kapatid. Kapag tayo ay totohanang nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung dapat na nagiging buhay ng mga taong nakakilala at nakasumpong ng kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Sabi doon sa Colossus chapter 3 verse 10 kanina na talagang tayo ay, ang nais ng Diyos, maging kawangis tayo. Kasi sa Genesis pa lang po, makikita natin doon chapter 1 verse 26 na talagang tayong mga tao ang nilikha lamang ng Diyos na kanyang kawangis. At sa panahon natin ngayon, hindi katulad ng sabi ko kanina, hindi yung literal na kamukha natin ang Panginoon, kundi makikita sa ating pamumuhay. Amen po, na tayo ay talagang sa Panginoon. Bakit? Nakikita sa atin yung yung attitude bilang isang totoong Kristiyano. Kailangan po yung makita sa atin. Hindi pwedeng tayo ay naglilingkod sa Panginoon, pero ang nakikita sa atin ng mga tao ay hindi mabubuti, hindi magaganda. Paano masasabi na totoo tayong Kristiyano kung ang nakikita sa atin ay puros kapulaan? Amen po ba? Kaya ang nais ng Diyos na tayo ay nakakilala at nakasumpong sa Panginoon, isa na tayong bagong tao, isa na tayong bagong nilalang. At kagaya dong sabi po sa verse 22, huwag nating palaging balik-balikan yung dati nating buhay. Nung tayo ay nakakilala, nakasumpong sa Panginoon, nagpapatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Nagpapatuloy tayo sa pamumuhay na may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Dahil yun yung nais ng Diyos at yun yung layunin ng Diyos para sa ating mga buhay. Kaya tayo nilikha ng Panginoon para saan? Para maparangalan ang Panginoon, para mapapurihan ang Panginoon. Kaya lang, paano mapapapurihan ang Panginoon kung sa atin pong mga buhay hindi nakikita yung wangis ng Panginoong Hesukristo?
Makikita lang yung wangis ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pong mga buhay kung tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya, nagpapatuloy sa pamumuhay na nakalulugod sa Kanyang harapan. At ang nais po ng Diyos, mga kapatid, sa ating pong mga buhay, sa aklat ng Roma chapter 12, verse 1. Roma chapter 12, ito po yung ating tema sa taon na ito. Amen po ba? Sabi po dito, chapter 12, verse 1 and 2. Roma 12, 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ito po yung iniuutos sa atin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag, alam po natin na patuloy tayong binibiyayaan ng Panginoon. Nakapagpapatuloy tayo, nakapaglilingkod tayo sa Diyos, hindi dahil sa ating mga angking kakayanan, hindi dahil sa ating mga angking galing, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Kasi ang Panginoon ang patuloy na tumutulong sa atin upang makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga sarili. Ialay daw natin yung ating mga sarili bilang bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Pag sinabing pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang nais ng Diyos, kung kalooban ng Diyos ang atin pong susundin, yung ating mga buhay maialay talaga natin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Katulad ng mensahe ng mga nakaraan, talagang ang Panginoong Jesus, isinilang siya para saan? Upang tayong lahat ay upang siya ay mamatay para sa ating lahat. Isinilang siya para tayong lahat ay tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen po ba? At anong kapalit noon? Kung paanong nag-alay ng buhay ang Panginoong Hesukristo para sa atin. Ganon din yung kailangan nating gawin. Ialay din natin yung ating mga buhay. Ang Panginoong Hesukristo isinilang namatay para sa ating lahat na manatili siyang banal. Tayo hindi natin kayang manatiling banal, pero tayong lahat ay nilinis na po ng ating Panginoon. At ang nais ng Diyos kung paanong siya'y isinilang at kung paanong siya'y namatay para sa ating lahat, ganun din yung ating mga sarili. Yung mga pinili at tinawag ng Panginoon ay makatulad ng ating Panginoong Hesukristo na siya'y namatay, tayo din mamatay para sa kanila. Tayo din mamatay para sa Panginoon. Amen po ba? Yun po yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. Yun yung nais ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ialay daw natin yung ating mga buhay at maiaalay natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon kung tayo po ay patuloy na magnanasang sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ganun kadali ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, pero wala kasing papantay sa gantimpala na ibibigay ng Panginoon sa atin kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nung sabi sa salita ng Diyos, tayong mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayong mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang siyang mayroon tayong bahagi sa kaharian ng langit. Amen po? Kaya napakahalaga po ng pagsunod, mga kapatid, sa ating Panginoon. Huwag nating sundin yung mga sarili nating pag-iisip. Tayo ay may bagong buhay na tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? At yun ay yung pamumuhay, higit sa lahat pamumuhay ng may kabanalan, pamumuhay ng may takot sa harapan ng Diyos. Ito yung nais ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos. Hayaan po natin na patuloy nating mapagbulay-bulayan ang salita ng Diyos na atin pong ibinaba ng Panginoon sa umaga po na ito. Patuloy natin itong pagbulay-bulayan. Talagang napakasarap pag-aralan ng kanyang mga salita. Amen po. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Luwalhatiin kayo, Panginoon. Sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, O Diyos, sa umaga po na ito, sa mensahe, Panginoon, na ang inyo pong ibinigay, O Diyos. Hallelujah. Patuloy ko pong hinihiling ang pagkilos
ng inyong banal na Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin, maging sa lahat ng mga kasama namin na sa live na ito, O Diyos, at mga manonood pa. Holy Spirit, kayo ang siyang patuloy na kumilos at gumawa. Holy Spirit, kayo ang siyang patuloy na magpaunawa ng inyo pong mga salita. Alam ninyo, Panginoon, na limitado yung aming kakayahan upang maipaunawa, Lord God, ang inyo pong mga salita. Ngunit kapag ang inyong banal na Santong Espiritu ang siyang kumilos at gumawa, instant yung pagbabago, Panginoon, sapagkat wala ng ibang hihigit, wala ng ibang papantay pa, Lord God, sa inyo pong kapangyarihan. Kayo ang siyang patuloy na kumilos at gumawa sa buhay ng bawat isa sa amin at higit na magpaunawa, Panginoon. Patuloy nyo kaming likhaan, Panginoon, ng puso na handang magpabago sa inyo. Patuloy nyo kaming bigyan ng pagnanasa sa amin pong mga puso, Panginoon, na lubusang baguhin, Lord God, yung amin pong mga masasamang pag-uugali na nakikita ninyo sa amin, Panginoon. Tuluyan nyo kaming baguhin, O Diyos. Hallelujah, sapagkat kung sa mga sarili namin, Lord God, hindi namin ito magagawa. Ngunit dahil naranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng inyong banal na Santong Espiritu na siyang bumago, na siyang kumilos sa amin, na kung paanong naranasan namin, Panginoon, ang inyong paggawa, kung paanong naranasan namin, Panginoon, ang inyong pagkilos, O Diyos. Patuloy din itong maranasan, Panginoon, ang lahat ng inyong mga anak, O Diyos, na kasama namin sa pag-aaral ng inyong pong mga salita. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, lahat ng inyong mga salita, O Diyos, na ibinabasa umaga po na ito. Patuloy niyo kaming baguhin, Panginoon, araw-araw hanggang sa lubusan kami, Panginoon, maging kawangas ninyo, sapagkat alam niyo yung pagnanasa namin, Panginoon, na kung ito yung nais ninyo sa amin pong mga buhay, ito rin yung nais namin, Panginoon. Ngunit marami yung gawa ng kaaway, Panginoon. Hallelujah. Ngunit kilala din namin yung Diyos na aming pinaglilingkuran, na siyang patuloy na mag-iingat sa amin, Panginoon, upang hindi na namin balikan yung dati naming pamumuhay. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Pagpalain niyo lahat ng inyong mga anak, O Diyos, sa umaga po na ito, at patuloy na maranasan, Panginoon, ang kapuspusan ng inyong banal na Santong Espiritu. Pagpalain niyo lahat ng gawain, Ama, sa umaga po na ito. Hallelujah. Tagumpay ay sa inyo, Panginoon. Tagumpay kami sa inyo, Panginoon, sapagkat alam namin, O Diyos, na kayo ang aming kasama. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, hindi nyo kami iniwan ni pinabayaan man. Kaya't alam ko, Panginoon, na sa buhay ng bawat isa, kayo rin, O Diyos, ang patuloy, Ama, na sasama at mag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy niyo pagpalain, Panginoon, ang pag-aaral na ito ng inyo pong mga salita. Patuloy na marami pa ang maabot, O Diyos, na mga kaluluwa, Panginoon, mga sipagkilala at makasumpong, Panginoon, na ng kaligtasan na nagmumula po sa inyo. Salamat sa inyo, O Diyos. Sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagdakila, pagsamba at ang pagluwalhati ay tanging sa inyo lamang. Hallelujah. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. To God be all the glory.